beautiful day, everyone. Welcome to the Green Chair Season 3. This is Shara Cruz, your host for this season. And in this episode, we have a very special guest. He graduated Bachelor of Science in Business Administration, major in Marketing Management at 2013, former senior manager at the largest retail chain in the Philippines, former regional marketing manager at Telco, 2024 Mansmith Young Market Awardee for Advocacy Marketing, currently head of the consumer growth at one of the premier universal banks in the Philippines. Let us all welcome Mr. Aris John Pineda. Hello po. Hi, Shara. Good morning. Kamusta po? Good morning. Pupo kayo sa green chair. Kamusta po kayo? Okay naman. Ikaw, kamusta ka? Okay naman din po ako. Pero how are you po kasi ngayon lang kayo ulit nabalik dito sa Baliwag University after 2013 po ba graduating here? Ngayon lang po ba ulit kayo nabalik? No, actually may trivia ako, no. Exactly 6 years ago, I was in Baliwag University for a shoot in partnership with Educacion.ph. No, and we had that shoot, I guess, a few days before the lockdown. Ah, okay. So, parang it Sakto-sakto. really feels coming back home again after 6 years, no? Yes. Siyempre, ang BU po, di ba? Alagang BU, tahanan ng BU. Parang ako din po, same. Nung nakabalik din ako dito sa BU after graduating, naalala ko ulit na dati. Kasali lang ako sa mga projects. Ngayon, kasali pa din. Oo, ngayon dito tayo sa Ngayon, Green part Chair. ulit tayo. Part Oo. ulit tayo ng project ni BU, The Green Chair. Season 3 naman. Yes. Pero bago po tayo magbalik tanaw dun sa mga years nyo po as a student dito ni BU, alam kong marami tayong babalikan kasi kayo po ay talagang achiever. Nung Grabe na estudyante sa kayo ni achiever. BU. Yes, alagang BU po kayo po talaga ang na-nurture ni BU. So bago natin yung balikan at alalahanin, please introduce yourself to all of us and tell us about your current roles. Okay, so sa bakit tingin? Dito na lang. So, I'm Aris Pineda, a proud kabady from the College of Business Administration and Accountancy, batch 2013. Currently, as mentioned by Shara, I'm the head of consumer growth in one of the banks in the Philippines. And my role is to contribute to the growth of our consumer, and not just consumer, but educated consumer, and help these Filipino consumers to build their credit score so they'll be able to build their dream house, if not buy their first car. Grabe eh. Sa introduction pa lang, talagang magaling na agad si Sir Aris. Pero ngayon po, sobrang busy po ba kayo? Thank you po sa pagpapa-unlock ng oras namin. Pero during weekdays, yun po ang inyong tutok. But weekends, are you still working or with your family naman kapag weekends? Siguro nagbago na nag-asawa ako. Dati kasi nung single ka, parang marami kang time. So parang either magtatrabaho ka pa rin ng weekend or sama ka sa mga barkada mo, ganyan. Pero ngayon nagbago kasi nagkapamilya ka. Parang pag Friday, sobrang excited ka umuwi ng Bulacan kasi may kita mo yung anak mo, may kita ko yung asawa ko. So pag weekend talagang wala, parang naka-block yung schedule ko, family date. Pa-family talaga, family pagka weekend talaga. And ngayon manonood po sila ng episode natin. So maririnig po ng anak nyo. Kahit 3 years old pa lang siya. Oo. So maririnig niya to. In the future, pwede niya tong balik-balikan. So, Hindi ko lang mahihiya ako, may proud ako pag napanood na Huwag po kayo mahiya kasi mapaproud siya for si daddy yan, si tatay yan. Actually, natawa nga ako kasi parang may nakakita ng video 6 years ago sa Baliwag University na interview din yun, nga, with Educacion.ph. Nakita ng anak ko sa YouTube. And then, yung anak ko parang, tatay ko yan. So parang ako, hindi ko lang ililipat ko ba, nahihiya ba ako? Hala, hindi ako. Natatawa lang habang pinapanood niya. Siguro sabi niya, ano kayong sinasabi ng tatay ko? Hindi pa niya lubos maunawaan lahat to for now. Oo. Pero kapag sa future siya ay isang teenager na, Oo. magugulat Hopefully, siya. ma-inspire siya. Yes, may inspire siya and tumuto ka lang. Manood ka lang. Tapusin mo tong video ng tatay mo kasi for sure ikaw ay mamomotivate din. Hindi lang siya. Of course, yung mga estudyante din ng BU. So, ngayon, bumalik na tayo dun sa you as a student ni BU. So, you graduated Business Administration, major in Marketing Management noong 2013. So, ang tanong ko po sa inyo, ito ba ay dream nyo po talaga na ang business ad, major in Marketing Management, or was someone influenced you to take that path? Okay, just like many high school students back then, no, ang goal naman natin, di ba talaga, kung may opportunity, di ba, is to pass the entrance examination or get a scholarship in a Manila-based school, di ba? Kasi may notion tayo na pag Manila-based school, malaki yung network, andun na yung school, mas madaling humanap ng trabaho. Yes. But yung cousin ko kasi,
who's also an alumni of Baliwag University, marketing management din, told me na meron parang scholarship assembly back in March 2009, no? Sa BU Gym, no? Na parang invite yung mga estudyante na high school who wants to get a scholarship sa Baliwag University and to have a campus tour, no? And luckily, no, nakapunta ko, sinamahan ako ng pisan ko together with my mom, no? And nakita ko na parang, ang dami palang scholarship opportunities sa BU, whether offered by the university or offered by the government or offered by the private sector, no? Plus, syempre, coming from parang semi-private lang yung high school namin, ano, makakita ka ng mga air-conditioned classroom, parang ma-overwhelm ka na, uy, sana maranasan ko rin yung malamig na classroom, mas conducive for learning. Plus, siguro dahil lumaki nga ako sa Pulilan na ang tawag sa amin, taga-bukid, no? Parang nakita ko na, uy, medyo nature-friendly, parang, sige, dito na lang tayo. And yung marketing management, honestly, even business ad talaga, just like many other high school students, hindi rin talaga ako decided anong kukunin kong course. Nakita ko may yellow na brochure, sabi ko, sige, yan na lang po, sabi ko sa registrar, no? And sabi ko, basta wala masyadong math, no? Kasi hindi na ako magaling sa math. So, hindi ko alam, tapos sa bangko ngayon, ba't ako magaling sa math, di ba? So, yun na lang. And na-enjoy ko naman siya, no? Siguro kasi parang, hindi ko din alam, baka yung marketing kasi may magic na parang it will help you tell creative stories. It will also help you inspire through your brands and advocacies. So, luckily naman, feeling ko, tama naman yung kursong kinuha ko. Yes. Saka dati, kapag po galing kayo ng ibang bayan, kapag sinabing Baliwag University, grabe. University mahal yan, no? Mahal na school yan. Mayayaman na yung nag-aaral. Pero kapag nandun ka na talaga, yung experience nyo nga po sa BU Gym, parang you're just a nobody nung pumasok kayo dito na, anong kukunin kong course ba? Correct, ano ba itong mga flyers na to? Sige, yung yellow na lang. Yung po ba yung nag-catch ng attention nyo, kulay yellow? Sige, go na to. Kasi nakita ko yung puti, nursing. Sabi ko, hindi ko kaya yan. Ano na po kayo? Nag-estima na kayo kung ano ba talaga. Pero ang nag-catch ng inyo pong color ay yellow. So, CBAA siya dito. Saka kasi yung cousin ko nga parang marketing din, business ad. So, na-influence po kayo somehow? Hindi naman influence, pero nakita ko parang madaling makahanap ng trabaho. Kasi flexible yung career. Pwede ka sa academe, pwede ka sa private sector, pwede ka sa NGO or sa government. So, parang siguro bilang isang breadwinner din nung panahon na yun, parang wala akong choice. Kailangan after kung makagraduate, trabaho agad. Oo, ganun agad. Pero during your college life po, Sir Aris, if you could still recall, paano nyo po na-enjoy yung college life nyo dito sa BU? Kasi sabi nyo nga po, balikan natin sa BU Gym, hindi mo pa alam kung saan ka papunta Basta sige, decide na tayo, yan na yun, bahala na kung mga susunod na taon, anong mangyayari sa college life ko. Tapos pumasok ka sa isang university dito sa Baliwag from Pulilan na medyo, hindi naman sobrang layo, pero bago Bago yung environment, syempre bago university. So paano nyo po na-enjoy yung college life nyo? Siguro simula ko sa day 1 na nagpunta ako sa BU, naligaw ako. Unang araw ng klase. Kasi sa Pulilan, doon kami sa may parting bukid sa may Peñabatan, Pulilan. No? 3 sakayan papuntang BU, isang tricycle, dalawang jeep. Minsan 4 pa nga 2 tricycle, 2 jeep. No? Naligaw ako kasi binaba ako ng jeep sa may gymnasium. Ang building namin noon sa may, yung annex, yung Domingo Santiago building. Yes, opo. No? So naligaw ako na parang, mag-start na yung klase, wala pa ako, hindi ko alam saan yung kasi may green form ka na, alam mo dapat kung saan yung building, hindi ko alam, so nagtanong-tanong ako, no? At first, para sa akin, ba, struggling to, iba-iba yung campus, ganyan, ang laki nung school, ang daming estudyante, medyo overwhelming siya. Tapos, nung nag-start na ng orientation, no, I found out, parang 25% ng kaklase ko, scholars. So, parang isa sa bawat 4 o 5 ay scholars. So, parang ako, parang hirap makasabay dito. Parang competitive masyado. Ako parang gusto ko lang naman makatapos, makapagtrabaho. Ganun lang naman yung gusto ko nun But, you know, through the different opportunities in terms of the organizations na available sa BU, na fortunately, naging part tayo, no, siguro dun na open sa akin yung maraming opportunity na may mga learnings na tinuturo sa 4 corners of our classroom. But there are really some values and, I guess, life skills na matututunan mo after yung klase mo, pag nag-join ka ng organizations, mas dun mo siya matututunan talaga, no? Plus, siguro, yun yung naging foundation kung nasan ako ngayon and kung ano yung binabahagi ko ngayon. Kasi siguro yun yung way ko to
to pay back, no, Baliwag University and the organizations na nasalihan ko na magbahagi din nung meron ako ngayon. So, nung time po ba na yun, mabalikan lang natin, yung pagsalin niyo po sa extracurriculars, yung decision po ba na yun, parang, sige nga, try lang natin to. Ganun lang po ba siya sa inyo, yung thought na yun? Try nga natin to kung anong experience dito. Ganun lang po ba siya sa inyo before? Dati kasi yung BU AMSO, na com group, may BU advocates. Basta nakalimutan ko na ano yung tawag dati nun. Parang meron nung, parang audition dito sa ground floor ng CAS building, no? Okay. Kakatapos na ng PE yata namin nun. Tapos yung mga klase ko, tinulak lang ako sa pinto. So parang, tas English kasi yung orientation, parang konti lang binaka ko English nun eh. So, wala akong choice. Parang sige, nag-audition, ganyan. Hanggang may mga training nun with Sir Nelson Santiago, ganyan. About public speaking, ganyan. Since kayo yung iikot ng mga schools, no? Yes, to campaign. invite campaign, no? Yes. To invite students to also try the BU life, the BU campus life, no? So, yun dun nag-start, no, na nagkaroon tayo ng chance to join an organization. Plus, during summer, I remember, during my first year in Baliwag University, no, may opportunity rin na parang maging student assistant ka, no, pag summer. So, para ako, I took that opportunity na maging student assistant. At the same time, hindi kasi everyday yung pasok, parang alternate, no. Pag wala akong pasok, nag-volunteer teacher naman ako sa Pinagbarilan, sa Alternative Learning System. Okay, No? Kasi parang sabi ko sa sarili ko noon, parang ang privilege ko na nakapag-aral as a scholar, tapos privilege din ako na nagkaroon ng summer job. So parang why not share that privilege, no, to those who can't afford to go to BU, or who can't afford to have, the quality education, or can't afford to have, a teacher, no, na mag-a-attend sa kanila. So, parang the next start, and yun yung naging inspiration ko, I guess, kung bakit siya kinontinue yung mga community advocacy, yung pagsali sa organizations. And natitipid ko kasi yung baon ko noon, naalala ko na kasama ko sa office noon, si Ma'am Karen at Sir Aki. At bilang, first year student na bata lang, ganyan. Siguro naawa sila sa akin. Sinashare nila sa akin yung merienda nila, minsan yung lunch nila. So, buong-buo ko na uwi yung allowance ko na from BU. And yun yung sinishare ko naman, pa nagtuturo kami as volunteer teacher sa Alternative Learning System. Kasi yung mga estudyante ko nun, ages, parang 19 to 41, matatanda na talaga. Mas matanda pa sa akin, no? And ang motivation nila para pumunta ng eskwelahan nun, isa na may libreng pakain, tinapay, ganyan. And yung pamasahe, naglalakad nga lang sila, no? So parang ako, I use that allowance, no, na meron ako from BU, para bibili ako ng tinapay sa isang bakery, ganyan. Tadagdagan na nanay ko yung kanin ko, ganyan. To share to my students para makatapos lang sila. Kasi pag nakatapos sila noon, pwede na sila magtrabaho para may certification na sila from parang DepEd. 2 years po yata yun. 2 Parang years. gano'n, oo. Parang. Pero grabe yung courage nyo po na i-share pa yung even your own baon, yung baon nyo po, tapos titipirin nyo yung sarili nyo na ibahagi sa ibang tao. Sabi din po ng team, meron kayong isang talk na sinabi niyo po sa sarili niyo or you recognize yourself, you call yourself NPA. Okay. No permanent address or constantly moving from one barangay to another. Tapos na-share niyo po sa amin ngayon na yung baon, titipidin, tapos very active po kayo sa helping other students, opening doors for them. Paano kayo nagkaroon ng ganung courage? Kasi may struggles din kayo for sure that time. Tapos, syempre kasama niyo po yung mami niyo. Then, si father niyo po ba ay separated sila eh. sila. So, for sure that time, may sarili po kayong mga battles. Pero paano po kayo nagkaroon ng ganung courage sa sarili niyo na gusto niyo pong maging hope ng someone, ng isang estudyante na maaaring mag-usbong yung kanyang dreams? Siguro dahil they're influenced by my lola and by my mom, no? And going back sa NPA, no? Ano yun? No permanent address, ibig sabihin nun, kasi parang namin, no permanent grade address. school ako, sa iba kami nakatira, nag-rent lang. For almost 3 decades, nag-rent lang kami ng bahay. Imagine, growing up sa community na yon, kailangan yung mag-move kasi hindi yun na kayang bayar. Medyo tumaas yung renta. Yes. Luckily, yung tita ko, para tinutulungan kami, sila yung nagbabayad ng renta ng bahay sa nilipatan namin, nakasama namin sila. But since mag-aaral na ako sa BU noon and talagang mahal yung pamasahe kasi nga, imagine, 4 na sakay, 3 sakay ako noon. So, parang patapos na rin ako, lumipat kami nung mas malapit sa bandang Kutkot, Pulilan, no? Still, an apartment, no? Yes. Siguro kasi noon, habang
nabibigyan ako ng opportunity na makapag-aral, maranasan yung mga bagay-bagay, na at the same time, bilang isang taong, alam mo yun na, hindi ka well-off, pero kahit pa paano meron ka naman, parang reasonably disturb ako na, ba't hindi ko ibahagi yung konting meron ako? Kasi meron naman ako kahit konti, no? And kasi hindi naman lahat ng bata no, nabibigyan ng opportunity. Swerte ako na nabigyan ako ng opportunity. Yes. So to me, bakit hindi ko siya iibahagi sa ibang tao? So, si Biu po ba yung parang naging mulat sa inyo na you have enough resources already in front of you? Si Biu po ba yun yung parang nakahain na lahat sa harap mo, Riz? So, ikaw na ang bahala. Nasa kamay mo na kung paano mo siya i-manage, kung paano mo siya kung i-share mo ba sa kapwa mo. Ganun po ba yung naging represent sa inyo ng Biu? Kasi from someone na wala pang idea kung sino si Biu, ganun po ba yung naging impression sa inyo ng Biu before? Nung hindi ko pa kilala si Biu, hindi ko alam. Kasi parang sabi ko nga, ako mga privileged students lang naman ang makakapag-aral sa Biu, di ba? But when I joined Baliwag University, 2009, no, ang daming mga community extension programs na fortunately nakasama ko, no? Especially in my NSTP class, who really gave us ideas, no, na dapat bilang estudyante, dapat we also take the initiative, no, na tumulong sa community natin. Because our community will not grow if it's not an inclusive growth na hindi yung mga nakapag-aral lang yung makakaranas ng mga ganitong bagay. Dapat we also extend a helping hand to those who doesn't have the opportunity, doesn't have the privilege, no? Para at least as Baliwag University community grows, no, the surrounding community also grows. Grabe, pwede po kayo iboto. Hindi pala to. Pero lahat po ng achievements na yun, lahat po ng initiative na ginawa niyo po noon, paano po kayo natulungan ngayon? As a professional, kayo na po ay yung nagtatrabaho, may sariling pamilya na kayo. Tapos mas lumawak na yung opportunities. Kumbaga, yung mga napagtrabahuhan nyo nga po years ago, hindi lang siya basta kumpanya eh. Malalaking kumpanya siya. Kilalang kilala sa buong Pilipinas. Tapos, may mga awards din po kayo natanggap years ago dun sa mga pinagtrabahuhan yung malalaking kumpanya. So, paano po kayo natulungan ng lahat ng experiences na yun? Kung sino po kayo ngayon bilang isang professional Aris na hindi na batang Aris. Isang professional Aris na. Grabe na yung professional sa batang Aris. So, that 13 years ago na, after graduation. After graduation. Paano ba? Well, looking back kasi akala ko, pag nagtrabaho ka, no, hindi mo na magagawa yung passion mo, kung ano yung gusto mong gawin na nagagawa mo nung estudyante ka. At ang makakagawa lang nun, yung may mga sariling negosyo at since mas flexible yung I guess, schedule, no, and buhay nila. Hindi rin ako sure doon, no. But fortunately, no, yung mga napasukan kong kumpanya, no, they also care for the community. I remember my first job in one of the telco companies in the Philippines, no, is I'm part of the brand called Ka-Asenso. No? We're helping mga mini-negosyantes. Ito yung mga micro-business segments, no? To provide them solutions, services that will help them boost their business, no? And then, when I also joined the retail company, no, here in the Philippines, no, I was asked to help in terms of the corporate social responsibility, sustainability marketing, brand advocacy. And ang dami namin natulungan din ng mga, not just yung mga communities where we are present, but also yung mga geographically isolated areas na hindi na-reach na minsan ng government, ng private sector. And through the collaboration of our company, of our employees, of our stakeholders, and even the customers, ano, we were able to create impact and bridge access to those people, no? And imagine, by being present in the private sector, it actually allowed me, no? It gave me the opportunity, the resources to use our brand, no? And help these people, no, thrive every day, not just survive. Sobrang importante po nun, ano, na kahit ikaw ay isang ganap ng professional, yung puso mo sa pagsaserve at yung malasakit, yung may malasakit ka sa trabaho, hindi lang sa work, kundi sa nasasakupan mo, sa ibang tao na maaaring nagsastruggle din, ay sobrang importante po yun, no, sa growth. Parang isang malaking bagay siya ng growth mo as a person na makitang nagiging hope ka ng isang tao. Kahit bata lang yun. Kasi minsan po kayo nanggaling sa ganong difficulty, no? Sa ganong parang panahon na
paano ba? Paano bang gagawin ko? Paano ba ako magsisimula dito? So, kayo na po yung isa sa mga nagiging kaakibat. Tama po ba? Grabe sa kaakibat. Kaakibat. Ang lalim po masyado, no? Pero, hearing all those achievements po, Sir Aris, I could say na naging worthwhile po, no? Naging worthwhile po ba ang stay nyo dito sa BU? Kasi, actually, yung business administration, parang, sa ngayon, parang hindi pa po siya ganun na napapalalim ng mga estudyante. Kung ano ba talaga yung business ad, ano ba talaga yung marketing management. Parang yung iba nga, ang tingin, mababaw lang siya, baka hanggang doon lang siya. Ano po yung gusto niyo po i-share sa mga students din na interested mag-take ng business ad? Kasi gaya nyo nga po, yung mga kinuwento nyo kanina, pag binuksan mo yung pinto na yun, ang lawak niya talaga. So, kayo po, ano pong magiging message nyo sa mga students natin na interested for taking business ad? Well, I guess, Shara, tama ka, no? Kasi parang tingin nila pagka walang board exam yung course, medyo mababa, mga estudyanteng hindi ganong katatalino, yung kumukuha ng kurso. Pero kasi nasa sa tao din naman yan, no? But to me, I believe that not just for business ad, but any course, no? But if you're given a privilege, for example, to take business ad or any major, no? Always remember that when we do business, we must do business with the purpose. That will impact not just your business, but your people, you work with, the community you're serving, no? And by doing business with the purpose, no, you're helping not just yourself, you're also helping your people, your one downs or yung mga empleyado mo, no? By creating businesses, no, you're helping unemployed Filipinos to make their dreams come true. Kung ikaw ay isang entrepreneur, no? Kung ikaw naman ay isang empleyado, no? Pinagbuti mo yung trabaho mo, lumalago yung negosyo, mas nakakapagbigay tayo ng opportunity din sa kumpanya na mag-hire pa na mas maraming Pilipino, no? Na sila rin, unti-unti, matupad yung pangarap nila para sa pamilya nila. So yun, it's always doing business with a purpose. Wow, grabe. Very clear na po. And sa akin din na someone na hindi pa ganun kalalim ang pagkakakilala sa business administration. Mas lumalim dahil nakilala po namin kayo ngayon. Pero leadership roles. Kasi kahit po nung college po kayo po ay very active sa Baliwag University. You were even part of the Supreme Student Council years ago. And then hanggang ngayon, bilang isang professional, kayo po ay isang manager, kayo po ay isang leader sa kumpanya na sobrang laki naman talaga din. So, during those years po, up until to this date, may moments po ba kayo minsan na nare-realize na lang, ang layo na nung pinanggalingan ko, ang layo na pala nun. Parang dati, ganun yung mga experiences ko, ganun lang ako, nagsimula sa maliit, tapos ngayon nandito na pala ako. May mga ganung moments po ba kayo sa buhay? Siguro hindi sa parang ang layo ko na pala, pero nagpapasalamat ako saan ako nanggaling. Kasi I remember when I was a student council in BU, no, parang ang favorite role ko nun maging refreshment committee. Maliit siya, pero impactful. Kasi pag nagutom yung attendees, yung speaker, pangit yung program. But I let my team to shine. Sila yung nagli-lead. Para ako yung mas maliit, no? Sila yung mas talagang, I guess, nag-take na lead, nag-organize, no? Ako masuso ko yung parang, maliit lang yung role, no? And up to now, siguro, mas na-appreciate ko yun. Na minsan bilang isang leader, hindi natin kailangan na tayo yung nasa limelight, tayo yung nakikita. Minsan masarap na tayo yung nasa likod at tinutulungan natin yung ibang tao na sila naman yung nasa limelight, patunayan yung sarili nila, no? I remember noon, isa sa mga una kong trabaho, which made me really humble, no? Imagine na una kong trabaho back after ng isang telco brand sa isang telco brand was to assist different OPM artists. Ang trabaho ko noon, you know what? Alamin ko anong inumin nilang klaseng energy drink, anong klaseng pagkain. So parang refreshment committee din, which is very important. Kasi for example, kung may allergy yung isang OPM band, nagka-problema yung vocalist, pangit yung customer experience, pangit yung event experience. So, minsan yung mga may liit na bagay na akala natin, tinitake natin for granted, is importante pala after nang umalis tayo ng Baliwag University, after natin maging isang professional, as sinabi mo nga, no, na yung mga maliliit na yon baunin natin, no? Kasi kahit sa ayaw at sa gusto natin, darating yung time na kakailanganin natin. Tsaka yung mga experiences po natin, buti na lang
nagising tayo na kaya pala natin siyang gawin. Minsan pala tayo naging interested natin siyang gawin. Kasi kahit lumipas man ng ilang taon, pag bumalik ka dun sa years na yon, sa taon na yon, hello nga, dati inisip ko lang to gawin. Ngayon, kailangan ko na siyang gawin. Kaya pala, may mga ganong realizations din po ba kayo na, Lord, kaya pala binigay mo yung idea na yun sa akin. Kasi pagdating ko pala sa corporate world, kailangan ko pala siyang gampanan. May mga ganon po ba kayong moments ngayon na kayo po ay nag-work sa isang largest or premier universal bank of the Philippines? May mga ganong times pa din po ba kayo na nung nag-aaral ako sa BU, naisip ko lang to noon. Ngayon, na-apply ko na siya. Yung mga pagsali ng organization, like sa com group before, na kailangan, for example, you take the role as scriptwriter, or prod assistant, or host, or floor director, no? Na in my role right now, in my previous role in different companies, no? Importante siya. Kasi, for example, walang sasalo. I remember in one of our events before na live selling platform ng isang retail company, kailangan na mag-host, bumabagyo nun, and mahirap magtawag na host. Since alam ko may background naman ako sa pag-host sa BU, so I took the opportunity, ako yung nag-host, no? So yung mga skills na yun, I call them life skills, no? Communication is very important in any of the organization, whether it's a private or government, sobrang halaga to learn communications. Leadership as well, taking different kinds of role, whether big or small, sobrang importante niya kasi babaon mo yung mga learnings from those roles na experience mo, na experience mo, no? Na babalikan mo na yung mga aha moment na, parang kailan lang, ganito yung ginagawa ko. Ngayon, I mean, ito na yung... Kumbaga yung version nyo po na nagpahinga lang saglit. Correct. Tapos nag-ignite na siya, may lighter ka na ulit. Yes. Buhay na natin yan ulit. Nag-live pa nga, nag-host pa nga si... Whether big or small, no? Yes. Always remember na maliit o malaki, it's still a contribution. Whether big or small, it's still a contribution. And remember, from contributing to that specific role, you will look back after 5, 10 years from now na, uy, ito yung ginawa ko dati. Hindi ko siya alam noon, mas alam ko na siya ngayon, mas pagbubutihin ko pa siya ngayon. Yes po. Years ago, nung student po kayo ni BU, na-imagine niyo po ba yung sarili niyo na makakatanggap ng may mga award, makakatanggap ng maraming achievements, makakaranas ng maraming parangal sa isang university or kahit sa corporate job? Nung bata po ba kayo, na-imagine niyo yun sa sarili niyo? Alam mo kasi sinanay ako ng nanay ko dati. Bata pa lang, no, pagkasali ng contest nun sa school, no. Manalo o matalo, ang sabi ng nanay ko, hindi baling, wala kang parangal. Basta mabuhay kang may dangal, no. So parang ako noon, whether manalo o hindi, okay lang. Okay lang. And to me kasi yung recognition, cherry on top na yun eh. Ang mahalaga kasi yung nagawa natin sa kapwa natin. Yes. Na ako pinakamasarap sa akin, hindi yung mga title na natutunan mo, pero yung impact na nagawa mo sa kapwa mo. Yes. Na I remember one time na namamalengke kami sa Baliwag, may nag-abot sa akin ng supot ng kamatis. So, anak pala siya ng isa sa mga batang tinulungan namin dati sa Gawad Kalinga. And malago yung negosyo nung parang kamatisan niya, gulayan niya. Kasi nung estudyante kami, nagtayo kami ng parang community garden sa may Starville, Gawad Kalinga. No? Sa may, saan nga ba to? Sa Piel po. Sa Piel, oo, sa Piel. And ikaw makakalimutan mo na yun na parang, talaga pala, kayo pala yun. So, siguro yun yung mga bagay na mas mahalaga kaysa dun sa achievement. So, thankful tayo with the achievements, pero to me, mas mahalaga yung nagagawa mo sa kapwa mo kaysa sa tropeyo na uuwi mo. Yes. I agree po kasi ako din po, growing up with same perspective ng magulang. Kami pong magkapatid, never din kami na-pressure ng magulang namin na dapat honor student kayo, dapat may medal kayo at the end of the term. Walang ganun. Thankfully po, na sa ganong pamilya tayo na mulat, sa ganong pamilya tayo na belong. Kasi hindi lahat ng mindset ganun eh. Parang dati nga po, if I could share din po, yung kami ni ate, parang bonus na lang, sabi sa amin ng nanay din namin, bonus na lang na may certificate ka, anak. Ganun. Tapos naging active sa school. Correct. Yung kapatid ko, nag-host din, naging volunteer din ni BU years ago. Tapos, dahil idol nga natin siya, ginaya ko naman. Tapos alam niyo po ba, nung high school ako, nag-outreach din po kami nung high school.
President po ako ng student council ng high school. Naging Oh, wow. project po Okay. namin ng outreach sa GKPL. Sa GKPL, Yun po, sa Gawad okay. Kalinga PL. So, hanggang sa, hanggang sa ako po yung estudyante na BU, that was 2013 din. 2013, first year high school ako. Naging project din namin siya. So, hanggang sa gumraduate kayo, nakarating po siya hanggang ibang department, hanggang basic ed, na may ganang naging project ang college, ang Supreme Student Council. Oh, why not kayo din? Totoo? Sige nga, try natin. Tapos, So, masarap po sa pakiramdam, honestly. I agree po. Masarap sa pakiramdam kasi kahit mga batang, maliliit na batay nandun, tapos makikita niyo po na simple lang talaga ang buhay. Dun, ma-overwhelm, i-humble. Yeah. I-humble po kayo ng buhay na simple lang ang buhay, ganito mo lang siya ihawakan, ganito lang kadali kunin yung ngiti ng mga bata, simple lang yung joys nila. So, nung time po na yun, nagdire-diretso, na I'm very proud of din po, na hindi dahil ako isang president ng student council, ikaw din po, hindi lang dahil kayo ay naging president ng student council, pero yung prize kasi dun, yung main medal kasi dun, yung naging nakatulong kayo dun sa mga taong gano'n na possible pala yun, na hindi nila in-imagine siguro po dati. Possible palang mangyari yun, na may mga estudyante lang to. Pero tinulungan kami. Pero thank you po sa inyo. Kasi kayo po pala ay isang volunteer doon. kasi imagine what if isa sa mga batang yun in the future, maging katulad natin, sila yung maging inspirasyon ng mga kapwa-kabataan natin, di ba? And at the same time, honestly, na-inspire ako sa sinabi mo, na imagine through that college program na meron si BU, na-inspire yung high school. And to me, I call it legacy, na parang it's planting seed you don't get to see. Diba? Na parang ako, hindi ko alam yung story na yan, kung di mo kinuwento sa akin, na-inspire kayo sa mga program ng mga college students, not just me, but collectively, the college community of BU, So siguro yun yung goal naman natin sa buhay, na whether we're a professional, a student, let's continue to build an inspiring legacy, Yes. Kasi minsan ang hirap humanap ng inspirasyon sa nangyayari sa paligid natin, sa community natin. So why don't we create that inspiration and become that inspiration Yes. to other people? Yes. So, nabanggit nyo nga din po kanina, yung mga awards, yung mga medal, cherry on top na lang siya, sabi nyo nga po kanina. Pero ngayon po kayo ay isang professional na, may mga awards din po kayo nakukuha. Hanggang ngayon, kayo po ay isang achiever. So, kayo po ay nakatanggap ng Mansmith Young Market Award and also recognized as Young Marketing Leader of the Year. So, how do you feel about it? After so many years, ito pa din si Aris, nakakatanggap ng awards. Minsan nga parang nakakatakot tumanggap na award Kasi parang kailangan pagbutihin mo pa. But I call it a privilege. It's an honor but also a responsibility. Yes. Na pag ni-recognize ka, kailangan mas galingan mo pa. Kailangan mas yung best mo kahapon, pangkahapon lang, mas galingan mo pa ngayon. Kung nakatulong ka ng isang tao kahapon, dalawahin mo ngayon, So to me, it's a privilege. Beyond honor, it's also a responsibility, And minsan naka-pressure din siya, Yes. na nakatanggap. But it's also a humbling experience, na meron pala nakaka-recognize sa mga ginagawa natin. Kasi as I've mentioned, mas mahalaga kasi yung impact na nagagawa natin sa buhay ng tao. Cherry on top na lang yung mga tropeyo. Yes. So, may mga times po ba din na napapagod na kayo, na parang, kasi kahit dati, ang dami nyo na pong natatanggap, parang yun nga, sabi nyo nga po, parang nagiging impression ng mga tao ay, si Aris yan, patuloy lang siya nasa rurok. Patuloy lang siyang nasa top. Never siyang mag-fail, never siyang mapupunta sa ilalim, never siyang titignan ng ibang tao na, ganyan lang siya, ganon. So, may mga times po ba kayo na may nakakapagod i-maintain or nakakapagod din sa sarili mo na sobrang active ko, parang wait lang, papahinga muna ako. Yung mga ganong moments. Oo naman, kasi tao lang din tayo, di ba? Tapos parang ako siguro yung tao na parang, kung may sabihin yung ibang tao, bahala ka sa buhay mo. Basta kilala ko yung sarili ko, kilala ko ng pamilya ko, Kasi pag inisip mo lagi sabihin sa'yo ng ibang tao, mapapraning ka, magkaka-anxiety ka. As long as kilala mo yung sarili mo at kilala ng mga tao, ng pamilya mo kung sino ka talaga, yun lang yung isipin mo para hindi ka maapektuhan ng sinasabi ng ibang tao. And bilang isang tao, napapagod tayo,
okay lang mapagod, magpahinga, pero wag tayong susuko. Totoo po yun. Tsaka, siguro kapag masyado nating minind yung sasabihin sa atin ng ibang tao, yung opinion nila sa atin, hindi na ganun ka-genuine. Yung hard work na gusto natin gawin para sa sarili natin. Kasi ang nangyayari, nalilipat yung attention natin sa, hala nga, sabi ni ganun daw ako. Paano ko ba mababago yun? Paano ko Totoo ba? yun. So, nababago din tayo. Nababago din yung focus natin para sa sarili natin na focus ka lang sa goal. Keep your eye on the goal lang, dun lang, walang lilingon. Kasi, Correct. yun nga, hindi nagiging genuine po, no? Yung gusto mong maabot, yung gusto mong marating. Kasi lagi kang parang, dapat may patunayan ako. Dapat patunayan ko kay ganun, hindi ako Dapat laban lang ng laban sa ganun. So, minsan, hindi rin okay talagang makinig sa sobrang daming opinion ng tao. Okay lang makinig. Pero huwag natin masyadong i-absorb, lalo kapag alam natin na hindi ganun magiging healthy sa atin. Correct. And yun nga, sabi nga ni Sir Aris, mas importante na kilala mo yung sarili mo, alam mo yung gusto mo, at yung gusto mong marating sa buhay. Tsaka kasi iba-iba tayo minsan ng definition ng success, no? Iba parang success, dapat you have a good financial standing. Iba naman, dapat may bahay at lupa ka na at this age, no? Or dapat may negosyo ka na, no? Pero kasi to me, the true definition of success is happiness, no? As long as masaya ka, at wala kang tinatapakan ng ibang tao, kahit di pa na-achieve yung pinlano mo, as long as masaya ka sa ginagawa mo, siguro masasabi ko mas successful ka sa ibang tao, successful ka na bilang isang tao. Yes. Yung definition niyo po ba ng success nung kayo ay college pa lang, nung kayo ay estudyante pa lang, ganyan din po ba yung definition niyo ng success? Or na-develop lang siya, nabago lang siya over time, na ngayon ay kayo po ay nasa corporate world na? Siguro kasi dahil sa simpleng pamilya ako lumaki, simpleng buhay, yung mga simpleng bagay parang to me successful na. Parang, tulad ng, for example, nung college ako, gusto ko magka-iPhone. Ganyan, nung nagkatrabaho, nagka-iPhone ako. Yung iPhone ko ngayon, 5 taon na sa akin yung iPhone ko. Na yun pa din. Parang, alam mo yun, parang simpleng bagay ang saya-saya mo na. Kasi lumaki ka sa simpleng bagay na wala ka dati, na pinapangarap mo. Ngayon, nabigyan ka, parang kahit na anumang maliit o malaki, masaya ka na. Yes. Alam niyo po dati, ang pangarap lang po namin ni ate, makakain kami sa isang sikat na fast food chain dito sa Philippines. Nang hindi dahil may na-achieve kami, hindi dahil kami ay naging sumakses sa isang bagay. Gusto namin makakain sa fast food chain na yun nang dahil kaya na namin siyang, afford na namin siya bilhin. Kahit manok lang yan, kahit kanin lang yan, di ba? So, nung nagtrabaho na po kami parehas, parang one time, nung ako po, nagkaroon ako ng work, nabili ko na siya. Siyempre, nabibili naman po siya ng estudyante tayo, pero yung baon kasi natin, galing pa din sa magulang natin. Pero yung galing sa'yo mismo, kakaibang feeling siya nung nabili ko na siya. Dati, gusto ko lang bumili nito kasi gusto ko lang. Kasi hindi ako honor, kasi hindi ako magaling sa isang bagay. Gusto ko lang siyang kainin ng dahil kaya ko na siyang bilhin. So, may mga ganong bagay po tayo sa buhay, no, na ang liit lang niya eh. Ang simple lang niyang pakinggan para sa ibang tao. Nalo, ano ba yun? Pagkain lang yun. Kahit nga saan, pwede mong bilhin yan. Pero yung reason behind it kasi na habang umu-order ka, excited ka makuha yung order na yun. Kasi alam mo, every peso of it, pinaghirapan mo na dati yung batang ako, hindi ma-imagine na mabibili ko yung sarili ko ng meal na gano'n. Or higit pa nga dun eh. May kasama pang drinks, may kasama pang ice cream. Ngayon, doble-doble na. So, talagang I agree yung success po. Habang nagkakaroon tayo ng age at habang nakakagain tayo ng maraming experiences sa buhay, lumalalim din siya at hindi lang, parang mababaw siyang pakinggan, pero lumalalim siya na dahil sa happiness, dun ka sumakses. Correct. Ganda na, dahil sa happiness, dun ka sumakses. Lagyan niyo po ng quotation yan. Quote ako. Pero ngayon, nandito na po tayo sa ating special segment, ang Green Chair Cards. So, bubunot po kayo ng 3 cards, pero isa-isa muna. Then, after nyo po bumunot ng isang card, abot nyo po sa akin. Bawal nyo po makita. Okay. Surprise, yan. Bubunot ka muna. Kinakabahan ako dito, Bunutin ko, pakita ko sa'yo. Yes. Okay. Sige po, yung last card talaga. Ayan, sige.
When you were younger, what did you want to be when you grew up? Lagi ko sinasabi sa nanay ko, gusto ko maging doktor. Pag nung nasa daycare, nasa kinder, no? Pero growing up, ang mahal pala mag-doktor, hindi namin kayo magpaaral sa pagiging doktor. Kasi gusto ko na makatulong lang. Yung mga nakikita mo sa TV na medical mission, ganyan, tumutulong sa mga walang kayang pumunta sa ospital, no? So, yun yung pangarap ko noon, no? Then I realized siguro na minsan di mo naman kailangan maging doktor para makatulong. Siguro, kung meron kang pagkakataon tumulong, kahit anong estado mo sa buhay, pwede ka naman tumulong. So, yan, doktor, pero ngayon, hindi doktor, pero masaya naman na nakakatulong. Yes. At yung puso nyo po, nandun pa din sa pagsaserve, which is very important. Kasi for sure, yung pagiging doktor ay mabigat din yung responsibilities kasi buhay. Oo. Hindi lang basta tulong, buhay yung Saka grabe yung nila. pinagdadaanan nila. Kasing grabe yung pag-aaral, di ba? Yung pagpupursige para maging isang ganap na doktor, mahusay na doktor. Malay nyo po, maging doktor pa din kayo, pero may doctorate degree sa marketing management, di ba? Malay po natin. Sige, sa gitna naman tayo. Second card. Yan. When do you feel most alive? Pag nakauwi ako ng Bulacan, nakakasama ko yung asawa ko at saka anak ko. Kasi parang ever since yung pangarap ko magkaroon ng kompletong pamilya eh. Oy, iyak na ako! Nakita ko po, luluha Yun lang na yung tayo. pangarap ko dati. Ever since magkaroon ng frame sa bahay ng kompletong pamilya. Yun. Ngayon natupad ko na siya na parang sobrang saya ko na or minsan kahit sa condo, mag-isa lang ako sa condo, may kita ko yung picture lang. Sobrang T-shirt. Yun. Ayun nga po, nakita ko nga po yung picture niyo. Napakaganda po ng wife niyo. Ang Kim ganda din po pangalan niya, pangalan ng ate mo. Kim! Tsaka po, ang cute-cute ni baby. Siya po ay 3 years old na. Pero parang 2 yata siya. 2 pa siya dyan. One. Tingnan niyo po, may picture pa kayo. Parang very sporty po kayo dyan. Ferrari pa kayo. Yan. So, unang anak namin, si Tom Tom. Tapos mangalawang anak si Dylan. Okay, may second. Yung anak namin, aso, si Tom Tom. Yan. So, kompleto nga po kayo sa family. Oo, So, kompleto naman. masasabi niyo po ba sa sarili niyo na very proud po kayo? So, syempre, years ago, pangarap mo lang yun. Ngayon, na may sarili na po kayong pamilya. Sobrang proud po ba kayo sa sarili niyo na, Lord, thank you kasi answered prayer to. Sa akin mo pala plano. Kahit yung sa akin mismo, sa pamilya namin, hindi ganun nag-work, maaaring sa maraming dahilan na mahirap pa unawain, pero ngayon sa akin mo binigay. Ganun po ba yung feeling? Oo naman, kasi parang pangarap mo lang siya dati, no? Tapos ngayon natutupad mo na uwi ka sa bahay, andun yung family mo, ganyan. Kaya parang sila yung inspirasyon mo, di ba? Tapos ako luckily kasi parang, thankfully din sa parents ko, civil silang dalawa, nakikita ko sila pareho. Pagka may mga okasyon, andun sila pareho. And imagine, parang it took us 3 decades bago magkaroon ng complete family picture na yung kasama yung tatay ko, yung nanay ko, kasama kayo magkakapatid, na parang 30 years namin hinintay, na nag-birthday yung nanay ko during pandemic. So doon kami nagkaroon ng first ever complete family photo na sobrang pangarap ko lang dati. And then, imagine, a year after the pandemic, that was 2020. 2021, kinasal ako. 2022, na buntis kami ni Kim. 2023, pinanganak si Dylan. So, imagine na grabe yung experience, grabe yung journey na matagal mong hinintay, but sobrang worth it hintayin. Kumbaga si Lord nakatingin siya sa'yo siguro, Aris, ito yung susi. Oo. May susunod pa dyan. Ito pa ulit. Correct. Pero hindi pa dyan natatapos. Meron pa ulit. Parang gano'n kasi magkakasunod lang po na years. Correct, no? correct. So, nakakatuwa kasi finally, for sure po paglaki ni Dylan, magiging thankful din siya sa inyo. Thank you, tatay. Oo. Thank you, tatay. Kasi pangarap mo pala yun dati, tapos binigay mo sa akin ngayon. Kasi for sure, yung relationship po, hindi din siya madali na i-maintain. Actually, kayo po, malayo pa yung pinagtatrabahuhan nyo. Weekends lang kayo magkakasama, pero palagi nyo pong pinipili ang isa't isa, lalo para kay Dylan. So, mapapanood na to. Baka may iyak din siya. So, last card po tayo. Sige, yung unang-unang card. Talagang inisa-isa niyo po ang sides ng card natin. Ayan. Who is the strongest person you know and how do you wish you were more like them? Strongest. Siguro dalawa. Dati isa lang, no? Dalawang Marie sa buhay ko. Yes. Una si Marie na nanay ko.
Kasi naging nanay at tatay siya. Mm. Pangalawa yung kay Marie na asawa ko. Okay. Oo, kasi alam mo dati, parang nakakaiyak na naman. Okay Hindi lang po kasi yan. dati, nung mag-boyfriend-girlfriend pa lang kami, iba sabi ko nga gusto ko bumuo ng pamilya, Ng no? buong pamilya. Alam ko di kayo magkakaanak na asawa ko. Because mayroon siyang medical condition, no? And ilang ubi na rin yung nagsabi na mahihirapan kayo magkaanak, no? Noong una, syempre lahat tinatry namin gawin para kahit paano mabigyan ng kahit isa, no? But dumating sa aming dalawa kasi acceptance. And sinabi sa asawa ko na, okay lang yan, kahit walang anak, siguro pwede naman tayong tawaging pamilya. No? Nag-adopt kami ng aso. Okay po yung dog. Oo, kasi hindi ako talaga pet lover, honestly, no? Yung asawa ko, gusto ng aso. So, pag may asawa ka pala, kahit ayaw mo, gugustuhin mo. Yes. So, nag-adopt kami ng aso. Birthday gift ko sa kanya yon. And imagine, after 2 weeks, nabuntis yung asawa ko. So, parang kami, paano? Kasi parang, tas yun, I mean, siguro through faith and through science, no? We were given and blessed with a child, no? Na minsan pala, pag gusto mo nang sumuko, andun yung acceptance. So, biglang, sabi mo nga, uy, teka lang, may isa pang bibigay sa'yo, no? So, sila yung dalawang strongest na kilala ko, no? And kasi since, may condition yung asawa ko, imagine, ang ganda ng career niya. She's really a good sales, awarded din siya as a good salesperson, no? Pero kailangan niya mag-stop sa pagkatrabaho. Kasi nga, kailangan namin piliin na maalagaan yung bata, maging maayos yung pagbubuntis niya, no? And up to now, no, for sure, si Kim miss niya yung corporate life, no? But she chose a job na work from home para magbabantay kay Dylan. So, maraming sacrifices si nanay, maraming sacrifices yung asawa ko. Kaya sabi ko, thankful ako sa Lord kasi parang may dalawang Maria sa buhay ko na grabe yung sakripisyo na siguro kaya ako nandito ngayon because of them. Tsaka siguro ganun po talaga yung pagmamahal. No? Pagmamahal sa maraming bagay, kahit sa sarili. May mga bagay ka talagang isasakripisyo, mga naiiyak din. Napipigilan natin yan. Kagaya po ng pagpigil nyo. Siyempre may mga bagay tayo na isasacrifice kasi alam natin na balang araw ready na tayo ulit harapin yun. Baka balang araw dumating yung time na, ay, hindi pa siya para sa akin. Okay lang yun. Kasi si Lord, magtiwala lang tayo, unti-unti niyang i-unlock yun. Correct. Mga ganung bagay. So, ano ba yan? Pinaiyak din ako ni Sir Aris. Hindi nakaka-touch po kasi, hanga po ako din sa mga single parent. Kasi yung mommy niyo po, very naging strong siya. Ilan po ba kayo magkakapatid? 3, but good thing kasi, lumaki kami sa lola ko din, who really support us, no? I mean, sa education, sa yung tita ko din, mga tita ko, mga tito ko, na tumulong din sa amin para makapag-aral, makapagtapos. Yung tinitira naming bahay, sila yung nagbabayad. Yes. So, sobrang fortunate talaga and sobrang thankful ako sa kanila. Kasi wala ako dito kung wala sila. So, napaka-strong nga po. Tama kayo. Napaka-strong nga po ng dalawang babae sa buhay ninyo. So, ngayon, yung nanay niyo po, naging strong siya para sa'yo. Nagpakatatay din siya. And naging isang dakilang nanay siya na ito na ngayon yun, tita. Yung pinalaki niyo pong Aris, ito na siya ngayon. Malayong-malayo na din yung naaabot niya. And pakaramdam niya, napufulfill niya din yung mga dreams niya. Tapos yung asawa niyo po, di ba, napaka-strong din para din, of course, sa inyong anak na si Dylan. So, yung mga ganung bagay po talaga, no, masarap siyang balik-balikan. Oo. May ganun pala And ako, tayong kahit feeling. na hindi perfecto yung family na nagkaroon ako, thankful pa din ako sa tatay ko. Kasi wala ako dito kung wala yung tatay ko. And yung tatay ko naman, to be fair, no, basta may opportunity na tumulong sa amin, andyan naman siya to help Present us. No? siya. Present siya. Yes. And hindi man sila yung perfectong couple na nakita ko, sila pa rin yung inspirasyon ko siguro, no, na yun yung gusto kong maging sila, pero hindi talaga pwede. So siguro, gagawin ko inspirasyon yun para yung pinapangarap ko, ako na lang yung tutupad. Na ngayon, andito na yung pamilyang matagal ko nang pinapangarap. So ngayon, nandun na po tayo sa pamilya. Meron po ba kayong message para sa nanay at tatay ninyo? Ano ba? Ito po yung camera. Parang sinipon ako, hindi ako naiyak ha. Hindi. Hindi, thankful ako sa nanay at tatay ko. I mean, kung wala sila, wala ako dito. At salamat kasi pinalaki niyo ako na sa mabuting paraan, pinalaki niyo ako na magpasalamat sa maliit o malaking bagay.
At kung papapiliin ako na magkaroon ulit ng isang magulang pa, kayo pa rin yung pipiliin ko. Kasi kung wala kayo, wala ang lahat ng to. At kung wala kayo, walang saysay yung lahat ng meron ako. Sweet naman nun, Sir Aris. Pero ngayon, na kayo ay may sarili ng pamilya, may message po ba kayo kay Miss Kim and of course kay Dylan na pwede tong mapanood at maunawaan sa mga susunod pang taon? Diba? Isipin ko muna. Hindi, una thankful ako sa asawa ko kay Kim kasi ang dami niyang sacrifices and hindi madali. Kinakaya, ganyan. Ano ba? Siguro sorry kasi for sure may mga times na dapat. Hirap ba? Naandyan ako sa tabi niya o sa tabi ni Dylan. Nagustuhin ko man, pero kailangan magtrabaho eh. Kailangan mo mapalayo sa kanila. Siguro darating din yung time, hopefully, na araw-araw makakasama nila ako. And hopefully, maging present ako dun sa mga milestone ni Dylan sa buhay na pinangarap ko rin dati yung tatay ko maging present. Pero hindi pala siya madali. Kasi bilang tatay, kailangan mo kumayod, magtrabaho. Gustuhin mo andyan sa mga panahong kailangan kanila, hindi mo kaya. Sorry, but thankful. And lagi yung tatandaan na kayo yung inspirasyon ko, kayo yung bakit ako bumabangon sa araw-araw. Napakasimpleng salita, pero grabe po, ang lalim. Pero alam niyo po ba, gusto ko lang din pong sabihin sa inyo na for sure, si Dylan kapag po siya ay siguro high school, college, or kahit magkapamilya din someday, kapag nabalikan niya to, maaaring nasa same position din siya kung nasan po kayo ngayon. Pero thankful siya kasi pinipili niyo pa din po maging isang good provider para sa kanya, para sa kanilang nanay, na hindi po lahat ganun yung mindset. Alam niyo po ba, ngayon ko lang po lubos din naunawaan na kami po, lumaki din po kami ng tatay namin malayo, laging trabaho, minsan sa isang buwan, 2 beses lang namin siya nakikita. Mahirap nga po na laging wala si daddy, laging wala, na maraming tanong. Pero ngayon kami naging thankful, kami magkapatid, na kaya pala may mga ganong sacrifices. Naiyak din talaga ang host. Na-touch talaga ang host. So, kaya pala may mga ganong sacrifices. Kasi, balang araw pala, yun pala yung premyo. Yun pala yung kapalit. So, for sure, si Dylan, kapag lumaki po siya, and kayo, ni Miss Kim, pagka kayo ay nasa age na nagpapahinga na lang, tinitignan niyo na lang si Dylan, hinaharap yung future na gusto niyang gawin, for sure po, paglaki niya, marirealize na din na, grabe, ang strong ng magulang ko. Lahat yun pinili nilang gawin para sa akin. Ngayon, kapag ako na yung pipili, kapag nasa akin na ang choices, tutularan ko din si tatay, tutularan ko din si nanay, kung paano sila naging ready at naging matatag sa buhay. So, for sure, sasabihin po ni Dylan, sabihin mo. Pag hindi mo sinabi yun, talaga. Cute-cute mo. So, sana anak may YouTube pa nun. meron naman po sana. Pero lahat naman to ay mapaproduce sa lahat ng social media platforms. So, for sure, mapapanood ni Dylan yan. Di ba? Parang ako si Dylan. Parang ako siya. Pero napaka-cute po na anak niyo. Oo. Yes. So, ngayon po kasama niyo sila dahil weekends po, no? Oo. So, for sure, family time. Magbabanding po kayo later. Yes. So, yun. Wag na po tayo mag-iyak, ha? Oo. Pares po tayo umiiyak dito. Ngayon lang po ako naiyak. Ngayon lang po naiyak ang host habang nag-i-interview. Grabe yung emosyon. Pero, eto, mabalik po tayo sa BU students. So, ngayon, tapos na tayo sa pamilya. Sobrang warm po ng ating mga message sa pamilya. Pero ngayon, sa BU students na maring nagsistruggle din kung paano po kayo nag-struggle before. Hindi man same ng way ng struggles. Pero yung mga estudyante na gusto ding mag-take ng business ad, pero maraming kino-consider, maraming pinagdadaan. May gusto po ba kayong message sa kanila? Ako siguro, not just for those na interested to take business ad, but for those na iniisip to consider BU, or nasa BU na, no, may pinagdadaanan, ganyan, or hindi pa rin sure sa
ano bang gusto nilang gawin sa buhay, no? Siguro 3 bagay yung gusto kong i-impart sa inyo. Una, have the grit, no? Have the grit. Sabi ni AI, ang grit daw is a combination of passion and perseverance. But in my own point of view, no, grit is combining your passion with perseverance and fueled with purpose to choose to keep going despite struggles, challenges, and slow progress. Because whether little or slow progress, still progress, no? Second is day one mindset, no? I want them to have that mindset of a challenger, no? To always try to learn, unlearn, and relearn, no? Third is to be yourself. To be authentic, no? Kasi yung taong kilala yung sarili, to me, mas madali niya maabot yung pangarap niya basta totoo ka. And hindi pala 3, pang-4, know your whys, no? Alamin niyo yung bakit sa buhay niyo. Because may saying na parang anumang pait at sakit nagiging kaakit-akit depende sa bakit. Grabe. Para po kayo makatad. Pero yes, tama po. Grabe. Grabe naman yung mga words mo din talaga, Sir Aris. Hindi nga po nagkamali ang mga taong nag-brief sa akin bago ang ating interview. Kayo nga po ay talagang mahusay sa pagsasalita. Hindi lang sa pagsasalita, I could say, na mag-influence ng iba. Mahusay din po kayo sa gawa, sa initiatives. Pero ngayon, na ang dami niyo pong message sa family, ang dami niyo pong message sa ating mga BU students, pero kayo po sa sarili niyo. Do you have message to your younger self nung college pa lang kayo or nung elementary pa lang kayo? Yung batang Aris, meron po ba kayong message sa kanya? Ano ba? Sana masaya ka at proud ka na hindi man ito yung eksaktong pinangarap mo, pero yung ilan sa pinangarap mo natutupad mo, and thankful tayo sa Diyos dahil sa dami ng pribilehiyo at sa dami ng sagot sa mga tanong, hindi man lahat nasasagot pa, pero unti-unting binibigay na niya. So thank you, young version of Aris, kasi hopeful ka sa buhay. Kahit ang daming dumating, kahit ang daming battles na pinagdaanan, you remain hopeful at tanawin lang na hindi pa dito natatapos. May mga susunod pang mangyayari yan. Hindi ako mapapagod hanapin kung bakit ba ako nagkakaganto ngayon. Kasi malayo pa yan. Thankful sa younger Aris. Thankful din po. Oo, talaga. Thank you din po kasi nagta-thank you din ako sa younger self niya at sa inyo ngayon. Kasi nanatili po kayo matatag. 'Di ba? Yung maraming pangarap, daming pangarap na ngayon hindi lang para sa sarili, para sa pamilya. So maraming salamat po kasi binukas niyo po yung mga mata namin na yung dating Aris na kilala namin, mas lumalim pa siya ngayon at mas naging proud pa kaming lahat ngayon. So, again, maraming salamat po. Gusto ko din po mag-thank you sa oras na binigay niyo po sa amin sa pagiging guest sa Green Share Season 3. Sa Season 3 po ng Finally! Green Share. Finally! Sa akin pala, mapupunta ako pala mag-i-interview. So, maraming salamat po sa oras na binigay niyo, sa pag-share ng story ninyo. And for sure, marami pong may inspire yung story niyo po. Maraming may inspire na students, hindi lang students, mga tao na magpatuloy lang sa buhay at ilaban lang talaga siya. So, again, thankful din sa BU, grateful, and for this another opportunity na makapag-share, makapag-inspire, no? Thank you sa platform na meron si BU. Kasi, alam mo yon, through this platform, makapag-share tayo ng story na hopefully may mapulot yung ibang tao, makarelate sila, na magpatuloy sa buhay. And, kung bibigyan ng pagkakataon, sana marami pang alumni yung magbahagi ng story nila. Yes. Na maging inspirasyon tayo na ibang tao to thrive every day. Grabe. Maraming salamat po ulit, Sir Aris. Magagandang Salamat din, salita. Shara. Thank you so Shara much. nga ba? Yes. Kaya naman tayo nag-uusap, hindi ko na nakalimutan. Sobrang Yes, hina ko sa pangalan. Pero sa mukha nakatanda Opo. naman ako. Yes. Thank you so much po, Sir Thank you din. Aris. Thank you. So much po. And thank you so much, buddies, for watching this episode, for watching this video.
Please stay tuned for more. Again, a beautiful day, everyone. Please don't forget to subscribe to our YouTube channel and follow us on Baliwag University on TikTok, Facebook, X, and Instagram. Thank you and see you again soon.